Shall we start, Sister Sarah, shall I start with the laws of prosperity? Amen. Okay. Kami mga kapatid na nagsisimula na rin ngayon sa London ng maaga-aga, kaya, Okay. My topic for today, mga kapatid, for the laws of prosperity is can be found in the book of John 17 verse 20 to 23. Giovanni, mga kapatid, si John sa Italia ay Giovanni. Kita mo? Marami na tayo natututunan sa Italy. Kaya mga kapatid, sabi ko sa mga kapatid natin, mag-attend kayo ng Italy kasi sa Italy, buongiorno, natututo kayo ng mga kapatid, maganda ang salita ng Italiano, mga kapatid. Giovanni, chapter 17, verse 20 to 23. Basahin natin, mga kapatid. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako ay sa iyo. So makikita mo, Atene, that Jesus the Son is trying to be in equal with God the Father. So makikita mo yung triune God, yung three Godheads in one God, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo at gaya ko, na sila naman ay sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako ay sinugo mo. Verse 22. At ang kaluwalhatiang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila. So yung kaluwalhatian na timilen, na ibinigay ng God the Father to God the Son, ibinibigay ng God the Son sa atin. Upang sila'y maging isa, na gaya naman natin ay isa. Ako ay sa kanila at ikaw ay sa akin. Parang narinig ko na ito, Atene, sa isang kanta. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo. Sugo, yan mga kapatid, marami kasing sinugo. May mga sinugo sa Pilipinas, maraming sugo. Kung saan daw nang galing. Ito mga kapatid, maliwanag na maliwanag, Sister Presi, si Jesus lang ang sinugo. May mga ibang nagpapanggap na sila raw ang sinugo. My God, mga kapatid, iniiba nila ang textual interpretation ng Bible. Ang sabi ni Jesus, ako, akin, ako ang sinugo, at ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na iniibig mo. Ito ang mga salita ng Diyos, mga kapatid. Our topic for today is, ang title, mga kapatid natin, ay Develop a Strong, Intimate Covenant Relationship with God. Kailangan natin maging intimate sa Diyos. Amen, mga kapatid. Kaya nga lagi ko, Sister Precious, sinasabi sa ating mga kapatid, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, ito mga kapatid, diretsahan to. Kung talagang ikaw ay sinasabi mong ikaw ay Kristiyano at anak ng Diyos, hindi na dapat ipagpilitan sa iyo na ikaw ay magsimba sa church. Hindi na dapat nagmamakaawa ang mga elders sa iyo na ikaw ay magsimba sa church. Hindi na dapat magmakaawa ang pastor sa iyo, please lang magsimba ka. Because automatic na yan, kapatid. Ang susi, Sister Sarah, sa pagkakaroon ng financial breakthrough, at upang matanggap natin, Atene, ang pangako ng Diyos, blessings in our lives, is to walk faithfully. Kailangan tayong lumakad ng may katapatan in our covenant relationship with God. We have to obey His word. We have to obey His word and line up our lives with the words of God. Importante, kaya itong sabi natin yung kaninang sa Proverbs 21:21 na kailangan lumalakad tayo, mga kapatid, sa katuwiran. Kailangan nating iayon ang buhay natin sa mga salita ng Diyos. Ang sinabi ng Panginoon niya sa John 17:21, and I will read again, that they may all be one as you,
Father, are in me, Jesus said, and I in you, that they also may be one in us. Kapag ang isang Kristiyano, mga kapatid, ay lumalakad ng ayon sa salita ng Diyos atin yung buhay mo, ang buhay ni Jesus at buhay ng Ama, nagiging tatlo, nagkakaisa. Ito ang sinasabi, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, Sister Sarah, God wants to bring you into a stronger covenant relationship with God. Ang gusto ng Panginoon, Sister Milen, ay dalhin ka ng Panginoon sa mas malalim, sa mas matibay na relasyon sa Diyos. Amen, mga kapatid? Hindi pwedeng nakarely ka lang sa trabaho. Ate Milen, hindi pwedeng nakarely ka lang sa trabaho, Sister Sarah. Brother June, Brother John, Brother Siming. Hindi pwedeng nakarely ka lang, nagtitiwala ka lamang sa trabaho, Sister Margaret. Paano yung kung trabaho mo ay bumagsak? Diba? Kaya maraming ang prayer dito, Sister Sarah. Panginoon, Pastor, pwede mo bang padalangin yung employer ko para hindi mamatay? Kasi po, pag namatay ang employer ko, Pastor, patay na rin ang sweldo ko. Abay, bakit naman ganon? Hello? Hindi totoo yan. Sister Charmy, kahit mamatay ang employer mo at ayaw naman natin, hindi ko sinasabi. Sinasabi ko kahit, ha? Pastor naman, ipinapanalang. Hindi. Ang sinasabi ko lang, kapatid, kung mamamatay ang employer mo na pinanggagalingan ng iyong sweldo, pero kung tapat ka sa paglilingkod sa Diyos, tapat ka sa iyong pag-ibig sa Diyos, tapat ang buhay mo sa paglakad sa katuwiran at kabanalan ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen ba? Because your focus should not be dependent upon the limited resources of this world. Yung employer mo, Sister Sarah, Sister Ne, ay daluyan lamang. Kumbaga sa tubo, Sister Ne, tubo lang yan na dinadaanan ng tubig. Ate Milen, amen ba? Tubo, channel. Amen ba? Dumadaan lang ang ginagamit lamang ang employer mo upang pagpalain ka. Pero ayaw ng Panginoon na nakatingin ka na sa employer mo. Na parang siya na ang supplier, siya na ang source of your income. Ang gusto ng Panginoon, Sister Sarah, He wants you to draw all that you need from Him. Gusto ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya at dalhin mo ang iyong mga pangangailangan sa Kanya. Dahil ang gusto ng Panginoon, atin is for His promised blessings of total provision and continual supply to be flowing in and through your life. Ang gusto ng Panginoon, walang tigil na pagpapala. Walang tigil na mga biyaya ang dumating sa buhay mo. Amen ba? Laging tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang mga pagpapala ng Diyos. Walang stop. Yeah? Kaya ang mga Pilipino, laging sinasabi natin ang Pilipino lagi nagtatiwala sa sarili. Malalaman mo ng mayamang ka, kapatid. Itong tandaan nyo, itong barometer ng mayayaman. Makinig kayo mabuti sa mga gustong taas ang gustong yumaman. Taas ang gustong yumaman. Sabi ni Pastor Saldi, gamitin nyo mga MOG nyo dyan. Taas ang gusto ng yumaman. Pag hindi kayo nag-MOG, hindi kayo yayaman, mga kapatid. Gamitin nyo ang inyong pagtaas ng kamay. Pag hindi kayo nag-MOG, wala kayong ganto, yung ganyan. Ganto, ganyan. Yan. Pag hindi kayo nagbababa, yan. Sister Nelia, hi. Sister Nelia ba yan? Sister Nelia. Ate Nel, hi. I miss you. Yan ang isa sa mga paborito kong pinsan, si Ate Nel. At lahat naman lahat naman ay paborito ko talaga. Oy, si Ate Banji, paborito ko rin si Ate Banji. Mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, ang basihan ng mga mayayaman, mga kapatid, pakibaba na naman kamay. Pwedeng ibaba. Ibababa na ninyo, mga kapatid. Ginigising ko lang kayo. Now, ang basihan ng mayayaman at kapag nag-stop ka ng paghahanap buhay, may mga pera pa bang papasok? Because most of the time, people earn while they work. But when Filipino stops working, money stops coming in. So yun ang problema. Amen ba, mga kapatid?
Pero kung tapat ka sa Diyos, kapatid, kapag tapat ka naglilingkod at umiibig sa Diyos, mga kapatid, hindi ka na nagtatrabaho, may pumapasok pang pera. Amen ba? Palakpakan natin ng Lord, mga kapatid. Yan ang gusto kong mangyari sa buhay niyo, mga kapatid. Na kahit tumanda na si Ate Milen at si Kuya Una, tumanda na si Kuya Dick at si Ate Ne, nasa rocking chair. Dick, pakicheck ng account. Pumasok na ang ating 200,000 pesos. Yan, mga kapatid, ang pagpapalang gustong gawin ng Panginoon sa atin. Ayaw ng Panginoon ang mga anak ng Diyos ay naghihirap. Amen ba, mga kapatid? Hindi yan ang plano ng Diyos sa ating buhay. Ang iyong covenant, kaya sabi sister Margaret, ang covenant, yung iyong pakikipag-agree sa Panginoon, yung iyong relasyon sa Panginoon, your covenant with God is your title deed. Ito yung titulo mo sa iyong pamana. Kaya pamana ng Diyos sa iyo, Ate Milen eh. Pero ang pwede mong gawin sa Panginoon, kapag nananalangin ka, kapag dumarating na yung kakulangan, sinasabi na ng Diablo taghirap na sa Italia, Sara, tanggalan sa trabaho. Milen, namatay na yung amo. Panginoon, Panginoon, naniniwala ako, Panginoon, na kahit mawala ang amo ko, mawala magkahirapan sa Italia, kahit mag-El Nino, Panginoon, naniniwala ako na may gagawin kang mabuti sa aking buhay. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan. Bakit? Sumusunod ka sa Diyos. Yung covenant mo, kapatid, yun ang title deed. Ang title deed sa Tagalog, mga kapatid, ito yung titulo ng lupa na nagpapatunay na talagang ikaw ang nagmamay-ari ng lupa na iyon. Na kapag ikaw ay may pagsunod sa Panginoon, yung iyong covenant, yung iyong pag-agreement, yung iyong kasunduan sa Diyos, yan ang iyong titulo ng iyong kayamanan. Yun ang kontrata, mga kapatid. It is a contract between you and God. Kontrata yan, kapatid. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang kontrata na yan, mga kapatid, ay silyado, yung kasunduan na natin silyado yan ng promise ng Panginoon. Nangako, sumumpa ang Panginoon. Hebrews chapter 6, verse 17 to 18. Basahin natin, mga kapatid. Hebrews chapter 6. Hebreo chapter 6, verse 17 to 18. Basahin natin, mga kapatid. Sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos na makitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako, ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya ay ipinamagitan ang sumpa. So sumumpa ang Panginoon natin Hindi lang basta sinalita, Ate Milen. God made an oath. Pag ikaw, as an attorney, as a qualified attorney, Atine, you cannot go to court and make your oath under the court na nothing shall be said, nothing but the full truth, nothing but the truth will help you, God. Nangangako ka, pag may sumablay ka dyan, pag may mali ka dyan, you are a liar and you will be charged with contempt. Pwede kang makulong. Bakit? Nagsinungaling ka Pero ang Diyos ba, in the book of Numbers, Ate Milen, the book of Numbers emphasizes that God is not like men who will say a word and will not do it. Kaya ang sabi ng book of Numbers, ang Diyos ay Diyos, hindi kagaya ng tao na magsasalita ng isang bagay tapos hindi niya gagawin. And then he said in Hebrews chapter 6, verse 17 to 18, upang sa dalawang bagay na di mababago, na diyan ay di maaaring ang Diyos ay magbulaan. Ibig sabihin, hindi ka lulukohin ng Panginoon. Ay mangagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Tayong nangagsisitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Nangako ang Panginoon atin Sinilyaduhan ng Panginoon ang kanyang pangako na hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan, at hindi lang sa nagsalita. Ate Milen, He made it under oath. Kaya hindi pwedeng mawasak, hindi pwedeng masira, hindi pwedeng hindi mangyari ang pangako ng Diyos sa iyong buhay. Sinabi ng Panginoon sa Psalms 89 verse 4, My covenant I will not break. My covenant I will not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Kaya sabi ng Panginoon, Sister Sarah, ang aking pangako, ang aking covenant, ang aking hangarin sa buhay mo
ay hindi mawawasak, hindi masisira, ni babaguhin ko man ang mga salita na inilabas ng aking bibig. One of the greatest limitations of God is His own word. Isa sa mga kahinaan ng Diyos, God is God. God is sovereign. He can do all things. Pero mismo ang Diyos ang nagsalita, Sister Sarah, na kapag sinalita ko ang isang bagay, hindi ko pwedeng sirain yan. When God said to Adam and Eve, you shall surely die, God has to make sure that someone will die because of disobedience. Because He is stuck. Nakatali ang Diyos sa kanyang mga salita. Hindi niya pwedeng sabihin, tapos hindi niya gagawin. Kaya every time that God wanted to destroy the Israelites, Moses go back to God and say, Lord, sabi mo sa amin, makakapasok kami ng promised land eh. Panginoon, pag pinatay mo kami, pag pinatay mo itong mga Israelitang to, ano na lang sasabihin ng mga kalaban? Because God is limited to His word. Kaya pag sinabi ng Panginoon Atine na sa pagpapala ipagpapalain kita, na sa kasaganan pasasaganain kita, nandoon ang salita ng Panginoon eh. And I am leaving you this word na hindi sisirain ng Panginoon ang kanyang mga pangako, pagpapala, kasaganaan sa buhay mo because inilabas na yun ng bibig ng Panginoon, mga kapatid. At ang dahilan, mga kapatid, isa sa mga bagay na kailangan natin gawin, you must look unto God, unto Jesus as the source of your blessings. Titingin ka, mga kapatid, titingin ka sa source, titingin ka sa Panginoon, hindi sa employer, Sister Sarah. Amen ba? Sister Ne, mawala man ang employers natin, mawala man ang ating mga customers, ang ating mga kliyente, mayroong pinagmumulan, mayroong source ang ating blessing. Your covenant relationship with the Lord is the key that will unlock your harvest. Yung iyong pakikipag-ugnayan, yung iyong relasyon sa Diyos, ang susi upang papalabasin ng Panginoon, upang magkaroon ng ma-unlock yung iyong pag-ani. Kasi may mga taong gustong umani pero for some reason, may lock, may padlock, mga kapatid. May susi, nakasarado. Amen ba? Pero kung sasabihin mo, Panginoon, di po ba may relasyon tayo? Panginoon, di po ba tapat ako naglilingkod sa iyo? Panginoon, di po ba sabi mo sa akin, kapag ako po ay nagdala ng aking 10 bahagi, iyong aalisin ang mga mananakmal sa aking buhay at ibubuhos mo sa aking bahay ang mga pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. You have the right to go back to God and remind God, not because He forgets, but because God wants you to be reminded. Gusto ng Panginoon na maalala mo yon, mga kapatid. At bilang bahagi ng iyong covenant relationship, God wants you to give. Yun eh. Yun ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, mga kapatid, na ikaw ay magbigay. Kapag ikaw ay may relasyon, Ate Milen, hindi pwedeng sabihin ni Kuya Unad na, Milen, I love you ha. Birthday, bahala ka na. Bahiting-bahiti. Pwede ba sabihin ni Brother John kay Sister Sarah, sweetheart, be, mahal na mahal kita. Pero ni isang bulaklak, sabi nga ni Pastor Saldin, hindi ka makabili. Ni isang chocolate, hindi ka makabili. Bakit? One of the greatest displays of our affection when we love is when we give. Para mapatunayan mo sa isang tao na ikaw ay nagmamahal, nagbibigay. Kailangan maging mapagbigay ka. Ganon din sa Diyos. Yung ating relasyon sa Diyos, yung ating covenant relationship, God wants you to give. Hindi pwedeng hingi ka lang ng hingi sa Diyos. Tapos pag binigyan ka na ng Diyos, hindi ka makapagbigay sa Kanya. Oh Lord, akin na to. Binigyan ka ng Panginoon ng 100 euro. Oh, salamat sa Lord. May 100 euro ako. Sabi ng Panginoon, akin na yung 10. Hindi akin to eh. Unfair. Kaya sa susunod na buwan, hindi ka na makahingi. Bakit? Kasi badaya ka eh. Ayaw ng Panginoon ng ganon. Ayaw ng Panginoon na madaya sa hatian. Kaya nauso, Sister Nell, sa Panginoon, yung
Hating kapatid. Yun nga, hating kapatid. Kapatid mo nga lang, hinahati mo 50-50. Sa Panginoon, 10 lang. Pahirapan pa. Mga kapatid. Ang mga Israelita, Sister Sarah, gave their tithes and offerings obediently to God because they knew, alam nila, na pag nagbigay sila ng ikasampu at kanilang mga handog sa Panginoon, alam nila na ibabalik uli ng Panginoon yan. Ganon dapat ang mga mayayaman. Alam mo yung may-ari ng Colgate? Si Mr. Colgate? Si Mr. Colgate, Sarah, yung kapatid ay born again Christian. Nagsimula siya sa 10. Sabi niya, Panginoon ha, bibigyan ako ng 10. Panginoon. Hanggang sa nag-20 siya. Hanggang sa nag-30, nag-50, nag-16, 17. Alam mo ba ngayon, Sister Sarah, binaliktad niya ang equation. Ang kinukuha niya na lang, Ate Milen, 10% na lang sa kanya, sa Diyos ang 90. Ha! Ang daming lumabas. Lumabas ang Pepsodent, lumabas ang Happy, lumabas ang Palmolive and Palmolive, iba pang mga toothpaste. Ang daming lumalabas ang toothpaste ngayon eh. Pero bakit ang Colgate hindi natatalo? Bakit? Kasi, paano matatalo? Tapat sa Diyos ang may-ari. Hello? Kaya huwag kayong bibili ng ibang toothpaste, Colgate lang. Kasi yan, anak ng Diyos. Yang Palmolive, yan ang bibilin nyo, mga kapatid. Huwag na kayong bibili nung Procter & Gamble. Procter & Gamble, kay ano yan? Hindi na ako magsasabi, baka tayo may ma-cyber crime dito. Oh. Mga anak ng Diyos yan eh. Oh, di ba? Bakit matatalo? Tapat sa Diyos. At pag tapat ka sa Diyos, Ate Milen, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pag nagbibigay ang mga Israelita noon ng 10 bahagi at ng kanilang handog, alam nila na ibabalik ng Diyos. Alam ni Mr. Colgate, pag binigay ko itong 90%, talaga naman bilyon ang ibinabalik sa kanya. Bakit ako hindi magiging tapat sa Diyos na ito, na may kakayahang magbigay ng higit at sapat sa aking mga pangangailangan? Kapag ginawa mo yan, if you do the same, then you can expect the same reward. Ang ginagaya ng mga Pilipino, ng mga taong mga kuripot, yung mga kori, mga bagkat, mga maku, naku, mahirap yung mga maku. Sister Nelia, yung mga maku, mahirap. Yung mga kori, naku, mga kapatid, mahirap yan. Pag ang kasama mo sa buhay, yung mga kori, maku, bagkat, naku, mga kapatid, ay dapat malaki talaga ang pananampalataya mo, kapatid. Ang mga Pilipino naghihirap, ang ginagaya nila yung mga hindi nagbibigay sa Diyos. May mga pastor pa ngayon na mali daw ang pag-iikapo. Tapos pagka nagkakasakit naman, wala namang ginawa kundi mangutang na mangutang sa mga tapat at mga mayayaman. Ay naku, mga materialistic. O sige, huwag kang magbigay. Ay di maghihirap ka. Pagka naman nagkasakit-sakit, nagka-problema, ay di utang ng utang. Yan ba? O. Makikita ng mga taong tapat sa Diyos ang pagpapala ng Diyos sa kanila. At itong mga hindi tapat sa Panginoon, sila yung maghihirap. Itong mga Israelita, pinakita ng Panginoon sa kanila na pinayaman sila ng Diyos. Pinapasok sila ng Panginoon sa Promised Land. Ano ba yung Promised Land, Sister Sarah? Ang Promised Land, alam natin yan, binubukulan ng gatas at ng pulot. May mga gusali, may mga daan, may mga civilized na yung bansa. Bakit? Ang gumawa, mga higante, mga lipi ni anak. Kaya pagpasok ng mga Israelita, maganda na. Kumbaga sa bahay, Ate Milen, hindi ka na magpapagawa ng bahay. Pagpasok mo sa bahay, fully furnished, fully fitted. Dala mo na lang toothbrush. Yan yun, kapatid. Yan ang Biblia. Pero may mga Kristiyano hindi tapat sa Diyos, nagtitipid. Sa katitipid naman, wala namang ginawa kundi ang bilhin ng mga lumang gamit. Akala nila pag nagpadala sila sa mga anak nila, akala nila pag nakapagpadala ng box, usong-uso yung box. Ang hirap magpuno ng box. Yung isang box na malaki, mayroon pang jumbo, may medium, may small, may super bulilit pa. May super bulilit. Mga kapatid, bago mo mapuno ng super bulilit, wala ka nang ginawa kundi mamili ng mamili. Akala nila sa kapapadala nila ng mga kape, sabon, shampoo sa Pilipinas, wala naman nangyayari. Ang buhok naman sa Pilipinas, ganoon pa rin. Alambre pa din ang mga buhok nila. Inom ng kape. Bakit wala bang kape sa Pilipinas? Iba po kasi ang lasa ng kape sa Italia. Pare-pareho lang yan.
Oh, di ba? May mga tao nagpadala ng mga cream. Wala naman nagbabago sa mga mukha nila sa Pilipinas, yun at yun pa rin. Ang nakikita mo sa TV, magaganda ang mukha, ayun. Ay, mga anak ng artista, mga anak ng mga foreigner. Ano ka tayo? Tayo may taga-balok-balok lamang. Kahit anong ilahit mo diyan at talagang ganyan ang mukha mo, talagang papel diliha, kapatid. Walang cream na pwede dyan. Amen ba? Pero ang mga tao, hindi nagpapadala, hindi nagre-remit, hindi nagbabayad sa Diyos. Hindi nagiging tapat sa Panginoon. Kaya, walang magawa ang Panginoon. Hindi mabuksan ng Panginoon ang durungawan sa langit because you hold the key. Ibigay mo sa Panginoon ng susi. Akin ang susi, Nelia. Bubuksan ko. Yun ang tipan eh. Kaya covenant, tipan. Ibig sabihin, ugnayan, agreement, usapan natin. Ha? Nelia, bibigyan kita ng 100 euro. So 100 euro, ibigay mo sa akin ng 10, bubuksan ko. Pag hindi mo binigay, hindi ko mabuksan. Hindi ibig sabihin, hindi Diyos ang Diyos. Diyos ang Diyos. Pero gusto ng Panginoon kasama kanya sa kanyang mga himala. Pag ang tao hindi na nagbigay, tapos pinagpapala pa ng Panginoon, ay nagtuturo ang Diyos ng katamaran. Diba? Tuturuan ng Panginoon, ay, okay naman palang hindi magbigay eh. Di, okay lang, huwag na tayo magbigay. Yayaman naman pala tayo eh. Hindi. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, maging bahagi ka sa bawat himala na gagawin sa iyo ng Panginoon. Amen? Now, unbelief yung mga taong hindi naniniwala, mga kapatid, yung mga taong hindi naniniwala sa Panginoon na sila'y pagpapalain, alam mo ang lagi nilang gagawin? Magtatanong sila na magtatanong sa Diyos. Saan ba dinadala yung mga tithes and offering na iyan? At mga kapatid, ito pa, masabi ng hibay sa inyo, mga kapatid, ha? Ano naman itay-tay lang, si sister niya naman nagbabayad ng ating Zoom. O sino pa yung hindi mapagbigay? Sila pa yung maurirat. Sa totoo lang. Yung mga ang binibigay iwa 1 euro, yung parang hirap na hirap ang magpadala, kamahal ng palitan ngayon Talaga na mga pagpapadala kahirap-hirapin. Ako, ang dami pang mga satsat, mga kapatid. Mga kapatid, pag nabibigay kayo sa gawain ng Panginoon, wag na kayo magtanong. Magiging kasalanan nyo pa yan. Dahil para tuloy wala kang paniniwala, sino ka maghahawak na rin? Ay, ano ang problema kung sino maghahawak? Gusto mo ikaw na maghawak. Ikaw na magpadala doon. Wag mo nang ikaw na dumiretso ka na sa main. Oh, kung yun na naging katanungan mo. Yung unbelief, yung kawalan ng paniniwala at pananampalataya, magiging mapagtanong ka sa Diyos. At yun ang magiging dahilan, gagamitin ni Satanas para hindi ka na maging tapat sa Kanya, sa Panginoon. Lilimitahan mo lamang, mga kapatid, ang gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya tama na ang pagtatanong, mga kapatid. Lalo na kung ibinibigay mo naman sa 10 euro, mga kapatid. Ikaw naman hindi karagdagan, mga kapatid. Kala mo ba yung pagtatay karagdagan sa church? Hindi. Kasi marami naman nagbibigay ng malalaki eh. Yung ibinibigay mo ay porsyento lang. Mga kapatid, tapatan tayo. May mga taong ganoon, pag nakapagbigay ng 100 euro, parang, ay, ang laki. Mga kapatid, huwag ka na magsalita. Isang maliit lang na porsyento yan. Sa harap ng Diyos, He is the creator of the universe. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Akala mo ba pag nagbibigay ka sa Panginoon, nakakatulong sa Diyos? Hindi. Hindi tulong sa Diyos yon. Kailangan ng Diyos na maging tapat ka upang gamitin ng Panginoon yun. Tulong ng Diyos sa'yo. Yung pag-ikap po natin, hindi tulong sa Diyos. Gusto ng Panginoon na tulungan ka niya ulit. Para lang may makain doon, para may magamit. Pero, amen ba, mga kapatid? At kapag ikaw ay hindi naniniwala, hindi ka nagiging tapat sa Panginoon, hindi lang ito magiging dahilan upang hindi mo matanggap ang mga pagpapala na iyong kailangan. Hindi lang ito magiging hadlang, but mga kapatid, ito ay magiging dahilan upang ikaw ay mamuhay sa financial defeat. Alam mo yung financial defeat? Sweldo, pambayad sa utang. Okay? Sweldo, pambayad sa utang, sweldo, pambayad sa utang. Ganun lang palagi ang buhay eh. Ikot ng ikot lang siya eh. Diba? Financial defeat. Magtatrabaho, kikita, pambayad sa utang, trabaho ulit, kikita ulit, pambayad ulit sa utang. So, ang tawag si Sister Sarah is a cycle. Paulit-ulit lang. Kaya maraming tao hindi yumayaman. They have never encountered the full
financial breakthrough dahil hindi sila tapat sa Diyos. At mga kapatid, nabuhay din ako dyan. Bakit ako ganitong matapang magturo sa Panginoon? Bakit ganito ako katapang magturo ng salita ng Diyos? Because I was once there na lagi akong kulang at timilin. Na pagtingin ko sa bangko ko, negative palagi. Lagi ako may utang sa bangko. Amen ba? Lagi ako natatakot, napapadalan ako ng sulat ng bangko dahil didimanda ako dahil may utang ako. Pero nung natuklasan ko, Sister Presi, na ang tanging dahilan upang ako ay yumaman ng sobra, ay maging tapat ako sa Panginoon, ay, sabi ko, Panginoon, hindi ko nagagawin na itatago ko ang aking mga ikasampung bahagi. Kulang man ang aking tinatanggap ngayon. Pero naniniwala ako, Panginoon, na sa aking pagiging tapat sa iyo, sa aking paghanap sa katuwiran, sa aking paghanap sa kabanalan ng Panginoon, naniniwala ako, Panginoon, na mawawala, Panginoon, itong mga utang nito, mababayaran ko ito, at mamumuhay ako, Panginoon, ng may kasaganaan, magiging pagpapala ako, Panginoon, sa maraming mga taong nangangailangan. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, itong pastor doon yung mga kapatid, hindi lang to mga kapatid, pastor na nagtuturo mga kapatid, at kita nyo ang mga pagpapalang tinanggap namin. Hindi, mga kapatid, itong mga tinatanggap namin, wala kaming kinukuha sa church. Hindi kami sumusweldo sa church. Yung mga parents namin, hindi yan kumukuha ng sweldo sa church, no. Lahat kami mga kapatid, ng mga anak niyan, ng mga anak ni Bishop, pag, ma'am, anong kailan kayo uwi? Anong gusto niyo, ma'am? Gusto niyo ganitong date? O anak, ganitong date. Nag-uunahan kami. Hindi galing sa church. Pwede naman church na nga ang magbigay sa kanila, pero hindi. Bakit? Sapat na ang blessing sa amin ng Panginoon eh. At gustong-gusto naman namin maging pagpapala kami. Biruan mo, nakasakay ang pastor at bishop sa eroplano. Hindi. At sino nga bumili ng ticket natin ay si Ganon. Oh, di ba? Ang sarap. Oh, di ba? Bakit? Kasi wala na kami doon sa financial defeat, Sister Sarah. Yung financial defeat na yun, nagtatrabaho, pero pag binagbigay ang Panginoon ng sobra at higit sa ating mga pangangailangan, marami ka pang matutulungan, mga kapatid. Yung blessing na ibinigay sa iyo ng Panginoon, magiging pagpapala ka pa sa mga tao, at sila man ay magtataka at magbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Purihin ang Panginoon sa buhay ng tao ito. Kung itong taong ito wala, ay siguro talagang ako'y ganun nangyari sa akin. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon sa taong ito, na pati ang Panginoon, mga kapatid, ay napapagpala, na nagkakaroon ng papuri. Amen, mga kapatid? Now, upang kayo ay makalaya sa mga utang, mga kapatid, last 2 minutes. Sino rito ang gusto makalaya sa utang? Taas ang kamay. Abay, walang nataas. Abay, kaya yaman ng mga taga-Italing are. Wala palang mga utang eh. Talaga naman. Pastor Marilu, mga taga-Italy walang utang. Now, para kayo makalaya sa inyong mga utang, mga kapatid, ito ang susi dyan. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo yung susi ng mga kalayaan. Sister Jen Coro ng Greece. Magandang araw dyan, kapatid. Pati pala ikaw ay may utang, pare-pareho lang tayo. Kala ko'y kamilaang din eh. Now, kapatid, para kayo makabayad sa inyong mga utang, pag kayo pinagpala ng Panginoon, magbayad-bayad kayo kahit kakaunti. Mga kapatid, ha? Kahit kakaunti ay magbayad, makipag-usap sa mga inutangan, ay siya, pasensya ka na. At ako'y magbabayad sa iyo ng kaunti. Narinig ko kay Pastor Don, ako'y magbabayad sa iyo. At sa pagsisimulang ito ng aking pagbabayad, pagpapalain ako ng Panginoon, idalangin mo ako na paramihin pa ng Panginoon ang aking mga kinikita, ang aking mga income, ng ating mga income sa business, employment ko. At magbabayad ako. Para makalaya kayo, mga kapatid, sa inyong mga utang, you must raise the level of your faith. Taasan mo ang iyong paniniwala at pananalig sa Diyos. Believe and expect that God is about to release His supernatural provision. Amen ba? At ikaw, kapag binuksan na ng Panginoon ang durungawan sa langit, alam mo, Panginoon, pag nagbukas, Sister Peli, ikaw pala may utang din, Sister Peli Kalangi, akala ko kami lang sa London ang maraming utang. Kasi sa London, Ate Milen, dito may kasabihan, Pastor Saldi. Loan dito, ikaw kayo taga London din. Anong sabihin taga London? Loan dito, London. Diba? Yan, mga kapatid. Yan ang kasabihan. Pero alam mo, mga taga Maranatha London, ako, mga kapatid, hindi ko alam, pero ang alam ko, ito ang alam ko, walang mga kapatiran natin ang sa London ay may maraming malalaking utang. Bakit? Pinalaya sila ng Panginoon sa mga utang.
nagkaroon sila ng totoong karunungan at kaalaman ng kanilang pagtatapat ay gagamitin ng Panginoon upang saway ng Panginoon ng mga mananakmal sa ating buhay. Hindi magkakasakit ang iyong mga anak at timilin. Hindi magiging problema ng ating lipunan ng ating mga anak. Hindi tatawag, mami, daddy, ate, kuya, may problema sa Pilipinas, may nangyaring ganine. Ang Diyos na mismo mga kapatid ang maglalayo ng mga peligro, ng mga trouble sa ating buhay. Iiwasan ng Panginoon, ilalayo ng Panginoon sa atin ang mga tukso, ang mga mananakmal, ang mga mangungutang mga kapatid, sapagkat tayo ay namumuhay sa pagpapala, sa pag-ibig ng Panginoon. At kailangan mong maniwala mga kapatid ng Diyos ay magbubuhos ng supernatural. Alam mo, Atinel, yung supernatural hindi natural. Yung akala mong sweldo ka lang ng sweldo, kumikita ka lang ng 1,000 Ate Uye, ng 2,000 euros, pero alam mo yung supernatural, extraordinary. Hindi mo inaasahan, saan baga nanggaling itong pagpapalang ito? Bakit baga may tumawag sa akin? Bakit baga ganito? Bakit baga ganito? Hindi mo inaasahan, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo na hindi mo alam. Yun pala'y may mga nangyayaring hindi mo alam, pero sa iyong pagtatapat, sa iyong paglilingkod, sa iyong pag-ibig sa Diyos, may gagawin ang Panginoon na hindi mo inaasahan at makikita mo na lamang. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang lahat ng kapangyarihan, sa Diyos lahat ang pagsamba sa mga ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Ano ang susi, Sister Sara? Pagiging tapat sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Lord. And back to you, Pastor Saldi. And back to you, Sister Sara. Amen po. Thank you po, Pastor Don, sa kapuan po na ating pong narinig. Purihin po